Tandaan natin, ang parang lumalabas doon sa, article ni Bobby Tiglao, parang si ERAP, tapos parang pinagpatuloy ng Aquino administration, something like that. So, parang sabi ko nga, so, nung panahon ni Gloria, wala? Ano nangyari? Hindi, parang gano'n di ba? Parang, bakit gano'n? Kaya nga minsan, nakakatakot. Dahil sila ho ay may politika, hindi natin alam. Ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang China na pangalanan ang dangako sa kanila. Tanong ni Enrile sa Beijing, si dating Senador Antonio Trillanes daw ba ang tinutukoy nila? Si Trillanes ang naging negotiator sa back-channel talk sa mga opisyal ng China noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero itinanggi ni Trillanes ang paratang ni Enrile. Wala pong pinangako, at least dun sa time po ni President Aquino. At dapat China ang magsabi, sino nangako sa inyo? Yun na nga Kaya nga, alam mo, sa totoo lang, ako ito lang basa ko dito. Sana itong mga politiko natin, wag muna magturuan. Kasi baka hindi naman siya pero baka divide and conquer ang ginagawa ng China sa atin. Tingnan nyo, turuan ng turuan. Yung mga politiko natin ngayon, si ganito ba, o si ganito ba, o si ganyan, na nagpangako, ganyan. Baka nag-iimbento lang yung China. Di ba, naintindihan nyo ibig ko sabihin? Hindi naman sa inaano ko yung yung China, pero parang gano'n na nga. Huwag naman agad tayo maniwala na meron talaga. Kasi ngayon, nagtututuruan di ba? Nagtututuruan tayo kung sinong politiko nangako. Although, both of them may claim. Di ba? May claim na hindi daw sila. Tapos may claim naman si Bobby Tiglao na si Estrada. Mas maganda siguro kaysa sa pag ang pilitin na lang natin magsalita yung China. Dali natin sa Senado, biro lang. Sabi na naman ng mga naggagaling-galingan. Di ba? Kaya hindi, pero alam mo maganda niyan. Kausapin, yun talaga sa akin eto ang gulo-gulo na sitwasyon na yan, di ba? Ang gulo-gulo na sitwasyon ng dapat talaga, instead na si Pangulong Marcos pumunta sa Amerika, puntahan niya talaga si Xi Jinping. Upo silang dalawa doon. Sino ba talaga? Sige nga, sabihin mo nga sa amin, sino nakipag-usap sa inyo? Yung mga ganun lang kasimple, ba't di pa gawin? Sino ba? Sino kausap mo? Sino? Baka naman yan. Baka love scam lang yung kausap mo. Di ba? Ang hirap Definitely, hindi isang senador yan. Dapat presidente yan. Kaya ang sinasabi ko rito, kung meron nangako dito, ay si Duterte na naman! Alam mo ito si Trillanes, porket na-deny lang kasi ito Talagang grabe init ng ulo niya kay Duterte. Lahat na lang ididikit niya kay Duterte, no? Para si Atty. Libayan to. Layo na ng usapan, si Tulfo na naman may kasalanan. Ngayon ko lang napagtanto na ito si Trillanes, para pala si Atty. Libayan. Lahat na lang, obsessed na obsessed. Obsessed to kay kay Pangulong Duterte, di ba? Laging buang bibig niya, Duterte. Nagpapahinga na nga yung mama, relax na nga lang tapos si Duterte pa rin. O, di ba? Parang si Atty. Libayan. Si Atty. Libayan, lahat na lang, iba issue, kasalanan ni Tulfo. Talpo yan Talpo yan. Yeah. Tama, parang si Katapang obsessed kay Bantag. Talagang puro si Bantag may kasalanan. Si Trillanes ang may kasalanan, si Duterte. Ito naman si Libayan, laging si Tulfo. si Duterte yan kasi lahat ng pabor sa China nung panahon niya pumasok. Banat pa ni Trillanes, si dating Pangulong Rodrigo Duterte rin daw ang totoong trumaydor sa Pilipinas. Itong recently, siya yung nakipagpulong dito kay Xi Jinping na hindi niya ipinaalam ito kay President Marcos. Bakit? Kailangan magpaalam? Jowa?
Hindi, Trillanes, ako nagtatanong lang, jowa ba ni Pangulong Duterte si Marcos? Ba't kailangan magpaalam? Una-una, there's no official dealings na naganap. At saka mahiya-hiya ka naman. Sino ka para utusan ng ating dating Pangulong Duterte na magpaalam kay Marcos? Sige nga ho. Una-una, wala naman silang kasunduan. Wala namang official na agreement. Wala namang pinirmahan. Yun, napadaan lang dahil nga may pinuntahang event si Pangulong Duterte. Di ba? Pambihirang buhay naman. Oh. So, maliwanag dito kung sino yung traidor sa interest ng bayan, ano? At pero, dyan sila magaling eh. Ililihis nila eh. Para pagbibintangan nila iba, para malihis yung attention mula sa kanila. Uy, parang may alam akong ganun ha. Ililihis. Gawain niya ng itong sa kalukuyang gobyerno, di ba? Nalihis na nga tayo eh. Oh. Ang focus na ngayon, yung pagbobomba ng tubig ng China, pero yung heavy luggage, wala na. Yun ang patunay na panlilihis. Di ba? Yun ang dalawang panlilihis talaga, yung issue. Mantakin mo ha. Eto ha, hindi ho biro talaga yun eh. Sana nga kung si Romualdez lang yung sinangkot doon eh. Isipin mo, sinabi at nakasampay ang kaso na yan sa Amerika na si Romualdez tumawag sa Supreme Court Justice natin para baliktarin yung mga pangyayari dito. Tama, mali? O, di ba? So, ibig sabihin nun, that's how corrupt supposedly we are. Ha? Allegedly pala, sorry, not supposedly. Allegedly, ganun tayo kakurap. Isa naman lang, sagutin ang mga akusasyon at imbestigahan ng mga bayarang media. Kaya lang, sabi nyo nga, bayarang media. Wala talaga. Sabi nito na ni Bijo Philippines, ang bilis kumagat ng media basta si Duterte. Pero si Romualdez, tahimik ang media. Perfect ka dyan. Perfect ka dyan. Ikaw ay talagang tamang papanalo yung iyong komento na yan. Kasi pag isipin nyo na nanahimik na nga yung mama, dinawit lang ni Trillanes, talagang grabe na. No? Pero yung kay Romualdez, nakasampa yung kaso na yun. Hindi yung hearsay lang o hindi yung sabihin pag sinampa yung kaso, sumumpa yung nagsampa ng kaso noon at ito'y totoo, di ba? Sa isang forum naman kanina, muling iginiit ng Chinese Embassy na dokumentado ang pagpupulong at binitawang. Sabi ni James, wala, dead mo yan kasi may allowance na. Sa bagkas. Tama nga naman, bigyan ka nga naman ng NMAX at saka LAFTAF. Ha? Ang pangako ng Pilipinas. The Chinese side launched solemn representations immediately, The Chinese requesting the Philippine side to tow away the vessel. The Philippine side also made explicit commitments to do so. The representations were put on record and well documented. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw tinutupad ng Pilipinas ang pangakong ito at itinatanggi pa. Hindi binabanggit ng China kung kaninong administrasyon ang sinasabing nangako sa kanila. Dagdag pa nila, special arrangements lang sa ngayon ang resupply mission ng Pilipinas sa ayungin. The Chinese side, however, has always exerted the utmost restraint with a view to maintaining the relations with the Philippines and safeguarding regional peace and stability. Nagpadala na raw ng draft proposal ang China sa DFA para maresolba ang issue. Wala pang sagot ang ehensya kaugnay nito at sa mga paratang ni Tiglao. Nagbabalita mula sa frontline. Sabi dyan, update dun sa press ko na yon, nagpadala na daw ng draft sa DFA ang China. Abangan na lang natin kasi ako sa totoo lang, ako mismo hindi ko mahusgahan kung sino yung nagsasabi ng totoo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, lahat na nagsasalita ngayon ay may politika. Ibig sabihin, tao ni Gloria. Sino to si Trillanes? Galit kay Duterte. Alam naman po natin yan, bitter na bitter yan, di ba? So sobra talagang tindi ng kanilang mga hindi natin masasabi ngayon. Siyempre si Jinggoy at saka si JB
ipagtatanggol yung ama nila. Normal lang naman po yun, ipagtanggol yung ama. So, akin, ito lang, simple lang. Dapat magsalita ang China. Diba? Dapat magsalita ang China na kung sino ba talaga yung kausap nila. Kasi usap sila, sinasabi nila may kausap, nagkakalituhan tuloy ngayon kung sino ba talaga yung nakipagkasundo sa kanila. Ang hirap niyan, di ba? Baka mamaya, yung sinasabi na lang yun, bluff lang dahil ayaw nilang maakusahan na bully sila. Di ba? Kasi sa akin, pasensya na ha, pero hindi ko sasakyan yung mga politiko nagsasalita ngayon ha. Hindi ko ikokondena yung si Estrada, hindi ko ikokondena ngayon si Trillanes ha. Hindi ko ikukundina si Pangulong Duterte. Wala muna akong papanigan sa mga akusasyon. Bakit po? Lahat yan accusation lang eh. Lahat yan wala pang ebidensya na nilalabas. Ang hirap po sakyan. Diba? Tapos baka mamaya pinag-aaway-away lang tayo itong China na ito. Ako, mas ano pa ako eh. Mas gugustuhin ko na una, talagang alamin sa China. Uy, sino ba kausap nyo? Klaruhin nyo yan. Sana gawin ng ating gobyerno yan, di ba? Sana gawin ng ating gobyerno na i-demand sa China. Sino ba kausap natin? Sino ba yung kausap nyo? Oh, pangalawa, since merong akusasyon si Bobby Tiglao, since senador naman to si JB tsaka si Jinggoy, bakit hindi nila ipatawag through a hearing, di ba? Na magkaroon ng... Hindi, alam nyo, importante rin ito eh. Importante itong pag-usapan at kung kailangan may i-amend na law na... Kasi narinig ko narinig ko ito yung argumento ni Trillanes. Kasi marami nagsasabi, di ba, nag-backdoor siya. At sabi naman ni Trillanes, ito ay legal. Okay? Na paraan ng gobyerno kausapin ng kung sino man, utusan ng presidente, kung sino man tao na para makipag-usap at makipagkasunduan. At ito nagiging problema na sana makita ng mga senador to. Na pag nagpalit ng presidente, paano mangyayari doon sa kasunduan na ginawa noong presidente doon sa kung sino mang bansa? 'Di ba? Naintindihan niyo ibig sabihin? Paano kung bigla nagbago ng presidente? Iba na yung foreign policy ng presidente. Paano na yung kasunduang ginawa ng mga nakaraang administrasyon? So dapat magkaroon ng, hindi ko alam kung i-amend ang batas o gumawa ng batas na dapat talaga any position of the government, kailangan talagang merong written, kasunduan talaga. Hindi pwede yung back channel lang o verbal. Kasi nangyari daw ngayon, verbal. Yun na sinasabi ni Bobby Tiglao, verbal lang daw. So, dapat maglabas ng batas na hindi pwede ang verbal agreement. Para pag naglabas ng batas ang Senado ng ganon, gumawa ng batas ng Senado, sabihin, bawal ang verbal agreement. Hindi na ngayon gagawin ng presidente. Kung sino man presidenteng nakaupo. Di ba? Dahil pag ginawa niya yun, illegal yun. Sana, ibig sabihin, may karapatan ng presidente na gumawa ng sarili niyang foreign policy, but everything has to be put in record. Hindi pwedeng verbal lang ng verbal. Kasi mangyayari, mapapahamak tayo niyan. Tulad nito, para ewan ko kung ginagago lang ba tayo ng China o alam mo yun, verbal na usapan. Kita mo na ngayon, verbal lang usapan. Paano yan? Kung sabihin ng China, may verbal kaming usapan eh. Na etong island na to, ganito. O, ganun na nangyayari, di ba? Sana lang kausapin po ng ating Pangulong Marcos ang sitwasyon ngayon dito sa China para hindi ho nagkakagulo. Kasi ngayon, mukhang nagkakapolitikahan na naman tayo eh, di ba? Nagkakapolitikahan na naman.